Tanong, bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Para saan? Para kanino? Ano pong sikreto niyang sikmura, no? Pag konti lang kinain ko, mahapdi mura ko eh. Sa panahon kung bakit maraming nagpapatayan para sa bigas, ito kaya ang dahilan kung bakit maraming umiiwas sa kanin. It seems as if men are more than ever obsessed not just about their health, but with their abdominal muscles. Sa bagay, noong unang panahon pa lang, marami nang sinasakripisyo ang tao sa altar ng kagandahan. Naalala mo pa ba mga lotus feet noon sa China? Pero syempre hindi na, diba? Mula nung panahon ni Tarzan, hanggang kay Batman, hanggang kay Rambo, hindi pa naman tayo nagpapakamatay sa pag-jeta o pag-sit up. Bitin sa kanin, bitin sa kanin. Bitin sa kanin, bitin sa kanin. Tingnan mo to, bakit sila Ramon Revilla, sila FPJ, sila The Boy, hindi naman kailangan magpakita ng tiyan, di ba? In fact, puro maong na jacket nga yung mga suot nila kahit sa ilalim ng init ng araw, di ba? Thank you, Lord. Sino nga ba nagpauso nito? Sabi nila si Mark Wahlberg daw nung siya pa lang ay si Marky Mark and the Funky Bunch. Sabi ng iba si Brad Pitt daw sa Fight Club o kaya yung mga Spartan sa 300. Tanong, bakit ang lahat ng inumin mo ngayon kailangan low carb? Yung juice mo dapat may L-carnitine, yung beer mo dapat light, yung kape mo dapat fit at non-fat naman ang gatas, yung tsaa dapat herbal. Bakit pati isda na nga lang dapat ala na rin taba? Eh ano ba naman ang problema kung malaki ang tiyan? Eh bakit sila Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Pablo Picasso, Mao Zedong? Bakit sila? Para silang buntis lagi. Sa ngalan ng mga Sam, sa ngalan ng mga Piolo, sa ngalan ng mga libo-libong nagugutom na tao sa mundo. Hindi bali na ang extra rice, basta maganda ang abs. Life is very nice. Tanong, ano ba naman ang naimbag ng magandang abs sa kasaysayan ng mundo? Ano to? Ano ba ang pakialam ng tao? Ang ganda nga ng pandesal sa tiyan mo, wala naman laman yung utak mo. Diba? Bitin sa kanin, bitin sa kanin. Bitin sa kanin, bitin sa kanin.